Sa halagang 50 pesos, meron ka ng ulam. Hindi ako tinamad ngayong araw kaya ayan, lumabas ako. Itong pechay pala yung napili ko yung ulam kasi naisip ko magbabudget ulam muna ako ngayon. Pasensyahan nyo na talaga yung boses ko kasi namamaos talaga ako. Noong nakaraang video pa to pero ngayon ko lang talaga siya na voice over. Kung bakit 50 pesos ko lang to nabili kasi itong pechay na nabili ko dyan sa labas, 10 piso lang talaga to. Kung hindi ka lang talaga mapili sa ulam, ito na yung pinaka the best na ulamin mo na nasa budget talaga. Kapag nagluluto ako ng pechay, lalo na kapag isa, sinisiparate ko talaga yung puti na yan tsaka yung dahon niyang green. Una ko yung puti sa pagluto kasi medyo matigas-tigas at itong green naman ay hinuhuli ko. Napakahirap talaga mag-voice over kapag meron ka talagang nararamdaman. Tulad na lang talaga dito sa akin na nako, iwan ko na lang talaga nitong boses ko. Kung kailan pa magbabagong taon at ganito pa yung boses ko. Itong sibuyas, nabili ko lang yan 5 piso at saka yung bawang naman ay 3 piso. Kung wala na talaga kayong maisip na ulam at nagbabudget kayo, ito na yung pinakamaganda talaga. Huwag nyo na rin yung pansinin yung kalat dyan sa lababo ko kasi mamaya lilinisan ko din naman yan. Pagkatapos ko ngang mag-iwan nito at ayan, ipiprepare ko na tong aking kawali na ginagamit ko. Ito din talaga yung paborito kong gamitin, itong aking kawali na non-stick. At syempre, gagamitan natin siya ng ating bamboo utensils para hindi madaling masira ang ating non-stick na pan. Kapag non-stick yung mga pinaglulutuan natin, make sure lang din na yung mga sandok natin ay para din sa mga non-stick. Pagkatapos ko nga mag-isa nito ng sibuyas, bawang at ayan, nilagay ko na yung aking sardinas. Yung sardinas pala namin dito, mabibili mo lang ng 22. At ayan na nga, naglagay na tayo ng ating mga spices. Pero huwag nyo napansinin yung paglagay ko ng paminta kasi ganyan talaga ako. Gusto ko talaga maraming paminta. Ihahalo lang natin to para yung lasa at lagyan natin ng kunting tubig para may sabaw tayo. At dahil mahilig kami sa sabaw dito sa bahay at ayan, dinamihan ko na talaga yung paglagay ng sabaw dito. Kasunod din pala nito, nilagay ko na yung puti sa pizza, yung parang sa baba niya na medyo matigas-tigas. Papakuluan lang natin to na 1 beses at pagkatapos niya, tikman lang natin kung tama na yung lasa at ilagay natin yung kulay green niya. Hinalo-halo ko lang naman to dito, tapos pagkatapos niya, tinakpan ko lang din yan at pinakuluan ko lang siya ng 1 beses. Kayo na din magtansya kung gusto nyo half cook or yung gusto nyo lutong-luto talaga. Basta ako nito, pinakuluan ko lang ng 1 beses to, tapos tinikman ko lang kung tama na yung lasa. Pag okay na siya, tinakpan ko ulit, tapos pinatay ko na din yung apoy nito. At ayan, kakain na tayo at meron na kayong 50 pesos na ulam na masarap na.